I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. 61 abogado ang pinatay mula 2016 hanggang sa kasalukuyan, panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Sa pag-aaral ng grupong Free Legal Assistance Group of FLAG, di hamak na mas marami yan kumpara sa 28 naitala mula taong 1972 hanggang 2016 sa nakalipas na 6 na administrasyon. Nababahala kami kasi di naman pangkaraniwan na ganun kadami abogadong pinapatay. Nakikisa kami dun sa panawagan ng mga lahat ng abogado na kailangan gawan ng paraan ito at nananawagan kami sa Supreme Court. Sabi ng grupong National Union of People's Lawyers o NUPL, hindi na raw umusad ang mga kaso ng pagpatay na ito at nangangamba silang tuluyan ng walang mangyayari rito. Marami-rami dyan mga drug, yung mga lawyers ng drug suspects. Nangyari yan noong mga 2017 more or less. Nung nag-announce si President Duterte na kayong mga drug syndicates, you get away with it because of your high-paying lawyers. Then he warned publicly, publicly he said, kayo na mga lawyers, kayo ang sunod. After that, grabe, patay. Hinala ng NUPL ang gobyerno ang nasa likod nito. Ang mga biktima, bago sila na-atake, niredag mo na sila ng gobyerno o kaya pinira mo na sila publicly ng gobyerno. Pangalawa, yung mga attacks na to, reason karamihan ng mga attacks in broad daylight, mga witness, parang hindi natatakot yung gumawa na mahuli ng pulis. At yung pangatlo, ang kawalan ng interest ng gobyerno na investigative prosecute ang mga killings na ito. So yung tatlong patterns na yun, pag tinitingnan namin, yan ang isang suspicion namin at aming assertion na this is state-sponsored. Patuloy naming sinisikap na makunan ng panig ang PNP hinggil dito. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi niya alam ang pag-aaral na ito ng grupong FLAG. Magsasagawa raw ng sarili nilang pag-aaral ang palasyo. So yun mga kababayan, nakita nyo kung paano yung pamumuno ni Digong that time? Nasaan po ang hustisya ng mga namatay? Wala. Bakit hindi po sila nakakapagreklamo? Kasi nga, hawak nila ang lahat. Hindi ka pwede makapagsampa ng kaso. Pag magsampa ka ng kaso o kukontra ka, sigurado tigok ka. Yan, kabrutal, kabarabara, kapalpak ang pamumuno ni Digong. Bakit nasa ICC siya? Kasi kagagawa niya rin. Bakit? Hindi pwede magsampa ng kaso ang ating mga kababayan sa Pilipinas sa panahon ni Digong dahil kontrolado niya mga bes. Kaya ang ginawa nila Trillanes, pumunta ng ICC kasi membro tayo that time Doon sila nagsampa ng kaso. 'Di ba? Kasi kung dito sila magsasampa ng kaso, wala. Hindi talaga gagana, hindi uusad yan. Maniwala kayo. Kaya nga 'yun ang ginawa nila Doon sila nagsampa ng kaso. Yan po ang sistema ng batas dito sa Pilipinas. Walang nangyari. Kasi yung nakita natin sa mga time ni Digong, abusing power no? Ang yabang. Hawak niya lahat, kontrolado niya lahat. Ito naman mga natin, nagpauto-uto din. Kung tutuusin, may kakayahan ng mamamayang Pilipino na patalsikin siya. Hindi, mga babayan, kung tutuusin, may kakayahan ng mga Pilipino na patalsikin si Digong sa pwesto. Di ba? Pwede natin patalsikin nung that time, pero walang nangunguna pwede natin patalsikin. Labas tayo. Palibutin natin ang Malacanang. Punuin ang Idsa, punuin ang Lunita. Tingnan natin. Maging matutulad kay Estrada yun. Wala di ba? Ganun. Kaya, deserve ni Digong kung bakit nandoon po siya ngayon sa ICC. Di ba? Sabi nga sa Biblia, buhay nga ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Pag gumawa ng katarantaduhan, kasamaan, aanihin mo yan sa takdang panahon. Kaya ngayon, huwag nyo nang questionin kung bakit nakulong si Digong sa ICC. Bakit harapin niya ang kaso niya doon sa ICC? Kasi yan po ang consequence sa lahat po ng mga nagagawa niyang pagkakasala sa kapwa niyang Pilipino. Di ba? Kontrolado Kontrolado niya.
yung batas, that time, lahat. O, ng ahensya, lahat pinakialaman niya. O, di ba? Kahit ang Kongreso, pinakialaman. Kahit ang Senado, pinakialaman. O, grabe, kapalpak. Ngayon, magiging madala tayo sa tamang kandidato na dapat piliin natin. Yung tulad ni Pangulong Marcos Jr. Dahil ang batas ngayon, nagpa-function na. Kumbaga, may pulso na. Ang batas ngayon, may puso na. Gumagana na. O, di ba? Fair sa lahat. Walang sinisino-sino. Kilala ka man o ordinaryong tao, walang ligtas yan. Ganon dapat ang isang leader. Batas. Dapat ang sinusunod. Walang nakakalamang sa batas. Dapat batas ang nakakalamang. Dahil kung walang batas, wala. Nung nangyayari sa mundo, talamak ang kasamaan sa mundong ito pag walang batas. Yan po ang ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Dapat pairalin ng batas sa lupa. Dahil kung hindi pairalin, walang mangyayari. Hindi ganito ang magiging sitwasyon natin. So dahil dito, sa mga nangyayari na ganito, mga kababayan, ang sisihin natin dito, walang iba kundi si Digong. Yan. Alam nyo na. Kapwa Pilipino mo, mismo, ang kumitil, pati mga abogado, kinitil, mga judge, pati yung mga radio announcer. Di ba? Example, si John Pala. Ano nangyari kay John Pala? Kinukundi na si Digong. Ano nangyari? Tigok. Mabuti nga si dating Senator Laila de Lima nakaligtas kung hindi, wala. Di ba? Yan ang kwento nila sa kanya. Sila dapat ang tumira kay de Lima nung that time. Aambusin nila. Pero wala. Hindi nila na kasi well, I think may mission si dating Senator Laila de Lima para na mabuhay. Naligtas siya nung that time na yun. Kaya ngayon, I think, isa sa mag-witness sa ICC. Maganda yun. Magaling na yan. Sekretary ng DOJ dati. Diba? Magaling na senador. Kaso lang ito naman si Digong, pinakulong na walang pagkakasala. Ngayon, bumalik sa kanya. So, yun. Actually guys, ang daming mga balita tungkol dito sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Kaya, hindi na tayo nagtataka kung bakit aanihin niya yung consequence, ang karma, hinabol. Ngayon, nasakuti siya ng karma at nasa ICC siya ngayon. Diba? Pagbayaran niya. Kasi marami siyang kasalanan na nagawa sa bayan ng ito. The worst president ever. Sa totoo lang. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next uploads. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.